May mga umaga na tila tahimik ang langit, pero sa katahimikang yan, may tinig ng Diyos na gustong umabot sa puso mo. Hindi aksidente na andito ka ngayon. Bawat paghinga mo ay paalala na may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Sabi sa awit 35, ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Ito ang umagang nilaan ng Diyos para sa panibagong simula. Panahon na para maramdaman mong muli ang kanyang presensya, kanyang pagmamahal, at kanyang plano para sa iyo. Handa ka na bang magsimula ng panibagong hakbang kasama siya? Lumapit ka dahil ito na ang simula ng isang panalangin magpapalakas sa iyo. Alam mo, sa bawat pagmulat ng mata tuwing umaga, may paanyaya ang Diyos na bumangon hindi lang sa kama, kundi sa panibagong pag-asa. Ang bawat sinag ng araw ay paalala na buhay ka pa. At kung buhay ka pa, may dahilan, may plano, may direksyon. Kaya sa sandaling ito, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang presensya ng Diyos na unti-unting bumabalot sa paligid mo. Hindi mo kailangang ipilit ang lakas, dahil ang lakas ay dumarating mula sa Kanya. Sa Isaiah 40:31, sinabi, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. Ito ang pangakong hawakan mo ngayon. Dito sa panahong ito ng pagre-restart, hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas. Hinihintay ka ng Diyos para yakapin, kausapin at bigyan ng panibagong direksyon. Ang puso mo, kahit pagod, ay handang tumanggap ng panibagong alab. Kaya ngayon, hayaan mong lumapit tayo sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng damdaming naguguluhan, kundi sa panalangin mula sa pusong naniniwala na may sagot ang langit. Isulat sa comments, Panginoon, ako'y handa ng makinig, at pindutin ang subscribe para araw-araw tayong sabay sa panalangin. Handa na ang puso mo. Tahimik ang paligid, pero ang langit gumagalaw na. Ang Diyos hindi kailanman natutulog. Siya'y narito, hindi para manumbat, kundi para magpatahimik ng bagyo sa loob mo. Kaya ngayon, sa oras na ito, lumapit ka. Ipanalangin natin ang simula ng isang panibagong umaga. Hindi ordinaryong araw. Ito ang araw ng muling pag-angat mo. Ito ang sandaling isinulat na sa langit. Panginoon naming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, nilalapit namin sa iyo ang umagang ito bilang unang hakbang sa aming panibagong simula. Hindi dahil kami malinis o karapat-dapat, kundi dahil ang awa mo ay sapat. Ang bawat araw ay biyaya, at ngayon, tinatanggap namin ito na may bukas na puso. Maraming salamat sa bagong hininga, sa panibagong pag-asa, sa dinatitibag na presensya mo. Lord, ito pong panalangin na ito ay hindi lang salita. Ito ay sigaw ng kaluluwa naming gustong magsimula muli. Ibinababa namin ang lahat ng bigat. Iniiwan namin sa iyong paanan ang pagod, takot at kawalan. Pinalalaya namin ang aming sarili mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ikaw ang Diyos ng panibagong simula. Sabi mo sa Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon ito'y lilitaw. Hindi mo ba ito nalalaman? Ako'y gagawa ng daan sa ilang at ilog sa disyerto. At iyon ang pinaniniwalaan namin ngayon. May ginagawa kang bago. Sa bawat pagluha, may itinatanim ka. Sa bawat panalangin, may binubuo kang sagot. Kaya ngayong umaga, kami ay lumalapit, hindi para muling ulitin ang aming mga hinanakit, kundi para ideklara ang aming pananampalataya. Kami handa na. Handa nang tanggapin ang direksyon mo. Handa nang lumakad sa kagustuhan mo. Handa nang tumahak sa landas na pinili mo para sa amin, kahit hindi namin ito ganap na nauunawaan. Espiritu Santo, pumasok ka ngayon sa bawat sulok ng aming puso. Hipuin mo ang sugat na hindi namin maipakita sa iba. Hipuin mo ang takot na matagal nang nakakubli. Linisin mo kami ng iyong kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkakataong tumalikod kami sa iyo. Patawarin mo kami sa mga panahong mas pinili naming intindihin ang takot kaysa sa iyong salita.
Ngayon, binabalikan ka namin. Hindi para humingi ng milagro lamang, kundi para muling kilalanin ka bilang aming Ama. Panginoon, binubuksan namin ang aming bibig para ipahayag na kami naniniwala. Naniniwala kaming hindi pa tapos ang lahat. Naniniwala kaming may magandang umagang nakalaan. Naniniwala kaming may sagot ka. Naniniwala kaming may pag-asa sa mga bitak ng puso naming pagod. Ikaw ang Diyos na gumagawa kahit sa katahimikan. Ikaw ang Diyos na tumutugon kahit sa mga panalangin walang salita, kundi luha lamang. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat salita, gabayan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan, ng tamang salita, ng kalmadong espiritu, ng mapagpakumbabang puso. Ituro mo sa amin ang mga taong dapat naming samahan, ang mga lugar na dapat naming puntahan, at ang mga bagay na dapat naming bitawan. Hinihiling namin hindi lamang tagumpay, kundi kalooban mo. Hindi lamang kaginhawaan, kundi kalakasan para sa proseso. Hindi lamang kagalingan, kundi kabuuang pagbabago. Tulad ni David sa mga salmo, sinasabi namin ngayon, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig, pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Panginoon, salamat po sa pangakong hindi mo kami iiwan. Sa bawat pangakong nakasulat sa iyong salita, ginagawa naming sandigan sa panibagong simula. Ngayon, Panginoon, binibigkas namin, kami iyong mga anak. Kami ipag-aari mo. Ang direksyon ng aming buhay ay hindi ayon sa aming plano, kundi sa plano mong mas mataas, mas malawak, mas dakila. Itinataas namin ang aming pamilya, mga mahal sa buhay, mga pangarap, at pati mga alaala na kailangang bitawan. Sa iyong presensya, wala kaming itinatago. Sa iyong harapan kami ay totoo, basag, pero handang buuin mong muli. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa lakas na dumarating, hindi dahil kaya namin, kundi dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Tulungan mo kaming magtiwala. Tulungan mo kaming sumunod. Tulungan mo kaming magpatawad, tumahimik at muling tumayo. Sa panalangin naming ito, hinihingi namin ang iyong patnubay sa buong araw. Hayaan mong ang aming isipan ay mapuno ng kaisipan mo, ang aming damdamin ay maanyo ayon sa iyo, at ang aming mga layunin ay maging salamin ng iyong plano. Gamitin mo kami bilang liwanag, bilang saksi ng iyong kabutihan, kahit sa gitna ng simpleng gawain. Pagpalain mo po ang bawat nakikinig ngayon, hipuin mo ang kanilang pamilya, trabaho, kalusugan at mga pangarap. Punuin mo sila ng kagalakan na hindi nauubos at pananampalatayang hindi natitinag. At habang kami patuloy na nananalangin, ang bawat salitang binibigkas namin ay maging insenso sa iyong trono, mabango, totoo at may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming panalangin. Amen. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, handa ka na bang maniwala ulit? Handa ka na bang magtiwala muli sa plano ng Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita? Kung oo, isulat sa comments, Panginoon, ikaw ang simula ko. Maaari mo ring banggitin ang iyong prayer request o pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin. Sama-sama tayong lumalapit sa Diyos. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Isang pindot lang, pero malaking hakbang sa iyong buhay panalangin. Kasama mo kami araw-araw para sa panibagong simula, panibagong direksyon, at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Sabihin mo sa puso mo ngayon, ito na ang simula ng aking bagong kwento. Handa na tayo humakbang sa kwento ng isang tao na lumipas sa unos. Ngunit hindi kailanman hinayaang siyang gabayan ng takot, kundi ginamit ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Sa isang tahanan sa Canaan, naroon si Jose, isang binata na sinubok, nilampasan at itinayo ng may kapal para sa kanyang layunin. Kahit siya'y dinala sa disyerto,
ipinadala sa bilangguan. Habang ang mundo ay naghihintay, ang Diyos ay kumikilos. Inilatag niya ang landas na hindi pantay. Ngunit bawat hakbang ay patungo sa bagong simula. Sa Genesis 37:23-24, makikita natin kung paanong siya'y hinulog sa balon ng malalim. At noong tayo'y magkakaharap sa pinakamadilim na sandali, doon ipinakilala ng Diyos ang kanyang katatagan. Ngayon itanong ko sa iyo, ikaw ba'y nasa balon ngayon? Ang tanawin mo'y kuwelyo ng dilim, ang tinig mo'y tila nawala. Ang magandang balita, ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng sugat na hindi niya kayang pagalingin. Sa kwento ni Jose, ang pananampalataya ay hindi naging bulag sa realidad, kundi paningin ng pusong tumatanggap ng pangako. Nanganap siya ng direksyon, ngunit ang direksyon ay hindi agad dumating ng malinaw. Inilatag ng Diyos ang komplikadong plano mula sa pagkabenta bilang alipin, pagharap sa tukso at pagkakakulong hanggang sa matupad ang pangako. At sa bawat tagpo, isang katotohanang ipinapakita sa atin, ang pagrekomeso ay hindi nangangahulugang pagsimula sa sentro, kundi pagbangon sa gilid at paglakad sa tamang landas kasama ng Diyos. Imagine ngayon, ikaw na nananatili sa dilim ng edad, sa ingay ng pagkabigo, sa tanikala ng nakaraan. Ngunit gaya ni Jose, may tinig ang Diyos na nagsasabi, "Ako ang gumagawa ng bagong bagay." Sa Isaiah 43:19, mababasa ang pangakong iyon, "Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayoy lalabas ito. Hindi mo ba ito nalalaman? Itatayo ko ang daan sa ilang, ilog sa disyerto." At sinasabi ko sa iyo, ang Diyos mo ngayon ay gumigising, nagtuturo ng direksyon, nagpapalipad sa iyo patungo sa liwanag. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Jose sa iyo ngayon, may mga kapatid siyang nagtirok laban sa kanya, mga taong dapat niyang masaligan. Ikaw rin ba'y may naramdaman na pagtataksil, pagkabigo o pagkabitin sa pangako ng Diyos? Subalit kahit ganoon, hindi siya tuluyang bumagsak, sapagkat sinakop ng pananampalataya ang kanyang puso at niyakap niya ang pangakong na hindi ang sitwasyon ang magtatakda ng wakas, ang Diyos ang nagsasaayos ng wakas. At ang pinakamalakas na aral dito para sa iyo, hindi ka tinanggi ng Diyos, hindi ka nawala sa kanyang radar. Ngayon, narito ang tanong, handa ka na bang ilipat ang iyong tingin mula sa nakaraan, sa mga nawalang pagkakataon, patungo sa hinaharap na inihanda ng Diyos para sa iyo? Handa ka na bang yakapin ang direksyong banal na siya na ang gagabay? Kung oo, isulat sa comments, "Panginoon, ginagawa mo ang bagong daan ko." At kung may pangalan ng tao na gusto mong isama sa panalangin mo, banggitin mo na rin. Halina't sabay nating maramdaman na ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay hindi random. Ito'y katalinuhan niya at nakalaan para sa iyo ngayon. Tayong dalawa ay nakikita ang positibong araw na darating. Ang pagbangon mo ay hindi lang simpleng pag-alis sa nakaraan, kundi pagpasok sa isang bagong kabanata. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang aktibong pagtugon, kung paano natin lalakad sa direksyon ng Diyos ngayon, kasama ang kanyang pangako at may tapang na sumunod. Tayo'y hindi basta mananood ng kwento. Tayo ang magiging bahagi nito. Nauukit na sa puso mo ang bagong direksyon na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, pakinggan natin ang malalim na pagturo ng Espiritu, mga salitang maghahatid sa iyo mula sa pagkilos ng pananampalataya patungo sa aktibong pagsunod at mula sa pagpapahinga sa pangako tungo sa paglakad kasama ang direksyon ng Ama. Hindi lang ito simpleng panalangin, kundi isang pag-aral ng buhay na may pangako, pag-angat at kapanapanabik na hakbang. Ang unang tanong na kailangang sagutin mo, handa ka bang bumangon at tumayo sa gitna ng proseso? Handa ka ba magsimula ng araw na may tiwala? Hindi dahil sa kung ano ang nakikita mo, kundi dahil alam mong gumagalaw ang Diyos.
Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi basta salita lamang, ito ay pag-ibig na kumikilos, liwanag na pumapasok sa dilim, direksyon na nagbibigay linaw sa landas. Sa Isaiah 43:19 mababasa, "Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayoy lilitaw ito, hindi mo ba ito nalalaman? Itatayo ko ang daan sa ilang at ilog sa disyerto." At ito ang pinaniniwala natin ngayon. Ngunit paano natin isasabuhay ang pangakong ito? Paano natin tatanggapin ang direksyong banal, maghahanap ng sagot, at mamumuhay sa katotohanan ng orasyon damanyana ng panalangin sa umaga para sa bagong simula? Una, kailangan mong ilagay ang pananampalataya sa una. Huwag matakot na magsimula, ang Diyos ay kasama mo. Hindi siya nanonood lang, siya ay gumagalaw. Hindi lamang siya gumagabay, siya ang daan. Ngunit ikaw ang magsisimulang hakbangin, ikaw ang tatayo. Pangalawa, yakapin ang identidad mo bilang anak ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ang direksyon na siyang nagbibigay ay para sa iyo. Ang boses na iyong maririnig ay boses niya na nagsasabing, "Ako ang kasama mo." Kaya sa bawat umaga bago ka lumakad, huminto ka saglit, huminga, kapanatagan ng mangibabaw at sabihin mo sa sarili mo, "Ako'y itinawag para sa bagong simula. Ang Diyos ng direksyon ang kasama ko." Ipaalala mo rin sa sarili mo na ang pagbangon ay hindi nangangahulugang walang problema, kundi may panibagong lakas. Hindi ito pagwawagayway ng kamay lamang, kundi pagtaas ng paningin sa mapagpalang hinaharap. Pangatlo, magsalita ng pangako sa sarili at sa Diyos. Gumamit ka ng salita ng biyaya, buong puso, buong tapang. Halimbawa, "Panginoon, ako'y sumusunod sa direksyon mo ngayon," at itaan mo ito. Huwag mong ipagpaliban, dahil tuwing nagpapatigil ka para makinig, iginigiya ka ng Espiritu. At tuwing sumusunod ka, ginagawang banal ang simpleng araw. Ang orasyon damanyana ay hindi lang okasyon, ito ay gateway. Gateway sa isang araw kung saan ang pangako ng Diyos ay lumilipad, ang direksyon ay malinaw, at ang buhay ay may bagong kulay. Ngayon, isipin mo sa loob ng ilang sandali. Ano ang unang hakbang na gusto mong gawin? Anong maliit na aksyon ang gagawin mo bilang tugon sa direksyon ng Diyos? Isulat mo iyan sa puso mo. Isulat mo rin sa komento, "Ako'y sumusunod sa pangako mo ngayon." May kapangyarihan ang pagbigkas ng salita. Ito ang tiyaga ng pananampalataya na gumagalaw sa tangi mong hakbang. Sa pagtahakang ito, makikita mo na ang lupa na dati basa ng luha mo ay pamamahayan ng bagong pag-asa. Ang araw na tila walang kulay ay bibigyan ng liwanag ng Diyos. At sa bawat hakbang mo, ang direksyon ng Diyos ay magpapaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa, kasama kita. Kaya't huwag kang matakot, lumakad sa landas na bago. Huwag kang tumingin sa lulusong dagat, tumingin ka sa Diyos na humahawak sa iyong kamay. Malapit na tayo sa bahagi kung saan ipapakita natin kung paano maging practical ang direksyong iyon, kung paano mo sa bawat araw i-apply ang orasyon damanyana sa iyong mga kilos, salita, kapwa at misyon sa buhay. Handa kang makibahagi? Handa ka nang sumunod sa panibagong direksyon? Kung naramdaman mo na ang Diyos ay nagsisimulang magsalita, isulat sa comments, "Panginoon, ginagabayan mo ako araw-araw." At kung may taong nais mong isama sa panalangin mo, banggitin ang pangalan nila. Dito tayo nagsasaliksik, nagsusumamo at sumusulong kaysa sa pagsdamot at pag-aalinlangan. Mag-subscribe ka rin ngayon para samahan kita sa bawat hakbang ng panalangin, sa bawat salita ng direksyong banal. Nakikita mo ba ang liwanag ng umaga na unti-unting pumapasok sa silid mo ngayon? Ang araw ay dumating, ngunit hindi lang ito basta sikat. Ito ang araw ng bagong hakbang ng direksyon na mula sa pangkalahatang Ama. Dahan-dahan mong buksan ang mata ng puso mo at hayaang malapag ang salita ng Diyos sa kalaliman nito. Ang orasyon ng umaga, panalangin at pagpuri ay naging daan mo patungong lakbayin na may direksyon. Ipinapaalala ko sa iyo, ang pangako ng Diyos sa iyo
ay hindi natutulog, hindi na pag-iwanan, hindi natitinag. Ngunit ngayon, tinatawag ka niya hindi lamang para maramdaman ang presensya, kundi para kumilos. Narito ang 3 prinsipyo na magpapaangat sa iyo mula sa pagrekomeso tungo sa aktibong pagsunod at makabuluhang pagbabago. Una, lakas sa proseso. Marami ang naghihintay ng resulta, ngunit iisa lamang ang kilusang itinuturing ng Diyos, ang paglalakad sa kanyang plano. Hindi kinakailangang makita mo agad ang buong larawan, sapat na ang tiyak mong hakbang ngayon. Ang pangakong nasa Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayoy lilitaw ito, hindi mo ba ito nalalaman? Itatayo ko ang daan sa ilang at ilog sa disyerto. Nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng paglakad sa gitna ng kawalan ng linaw. Hanggat ikaw ay sumusunod, ang direksyon ay mabubuo. Pangalawa, identidad bilang anak ng Diyos. Maaaring ilang araw ka nang nakahiga, nakatingin lang sa bubong, naghihintay ng sign mula sa langit. Pero narito ang katotohanan, ikaw ay kanyang tagahanga, pinagpala at pinagkalooban ng di matatawarang misyon. Hindi ka nilikha para sa ordinaryo. Ang araw ng rekomeso mo ay hindi pagtatapos ng kasaysayan, kundi simula ng kabanata kung saan ipinakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At habang lumalakad ka sa direksyon niya, madarama mo na ang bawat hakbang ay may kabuluhan, hindi basta pag-ikot lamang sa paligid ng problema. Pangatlo, pananalita ng pananampalataya. Dahil mahalaga ang sinabi mo sa iyong sarili, gaya ng sinabi ko dati, Panginoon, ako'y sumusunod sa direksyon mo ngayon. Ipagpatuloy mo iyon. Ibig sabihin nito, aktibong pinili mong sabayan ang tinig ng Diyos at hindi ka na mananatiling nasa pwesto ng pagtitiis lang. Sa bawat pagbangon mo, sinasabi mo sa mundo, ang pangako ng Diyos para sa akin ay totoo. Sa bawat salita mo, sa sarili, sa mga kausap mo, sa gusto mong ipagdasal, ibinabahagi mo ang pananampalataya mo. Kaya't sa araw-araw na orasyon ng umaga, hayaan mong maging salamin ka ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Ngayon isipin mo, ano ang unang maliit na hakbang na kailangan mong gawin para makuha ang direksyon ng Diyos ngayong araw? Ano ang salita na sasambitin mo sa sarili mo, sa iyong pamilya, sa iyong sitwasyon na magpapalakas sa iyo? Gawin mo na ngayon at kung handa ka na, isulat sa comments. Panginoon, ako'y lumalakad sa plano mo ngayon. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng taong kasama mong ipagdasal. I-subscribe mo rin ang channel na ito para salubungin ang bawat araw na may panalangin, may direksyon, may bagong simula. At habang tayo'y papasok sa huling yugto ng ating paglalakbay ngayong umaga, kung saan ipofocus natin kung paano isasabuhay ang pangako, handa ka na ba para sa isang makapangyarihang deklarasyon ng pananalig? Malapit na. Narito na tayo sa sandaling hinihintay mo, ang pagtatapos ng ating panalangin sa umaga, ang tanawin ng direksyon ng Diyos sa buhay mo, ang paggunita ng pangako at ang pagyakap sa bagong kabanata. Ang bawat salita na binigkas mo, bawat hinga na ginawa mo, bawat panalangin na itinawag mo ay hindi nasayang. Sa halip, siya'y naging tulay para dalhin ka sa isang landas na inihanda ng Ama. Minsan, nararamdaman mong ang mundo ay patay tingin, ang pangako mo ay tila inaantay. Pero ngayon, katotohanan ang iyong sinasalubong. Ang orasyon ng umaga, ang panalangin ng bagong simula, ang pagharap sa direksyon ng Diyos ay hindi lang simbolo. Ito ang bote ng kapasiyahan, ang boses ng pusong pumili, ang hakbang mo tungo sa isang buhay na may kulay at may layunin. Sa bawat araw na lalakarin mo, hahayaan mo ang liwanag ng Diyos na sumalubong sa iyo, hindi dahil hindi ka pa nasubok, kundi dahil ikaw ay tumayo. Tandaan, hindi ka nabigo. Ang Diyos mo ay gumigising para sa iyo.
At ngayon, siya'y nagsasalita sa puso mo. Tatayo ka na muli, lalakad ka na sa plano ko. Yayakapin ko ang bawat bahagi ng buhay mo. Ipapaalala niya sa iyo na ang kalaunan mo, ang pangakong tila matagal kumilos, ay magsisimulang mag-araw ngayon. Sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. At ito ang paligid mo ngayon, handa kang lumipad. Isipin mo ang mga hakbang mo ngayong araw, ang pagbukas ng mata mo, hindi sa lumbay kundi sa pag-asa, ang pagharap mo sa trabaho, relasyon o misyon, hindi sa takot kundi sa tapang, ang pakikipag-usap mo sa Diyos, hindi bilang isang ritual kundi bilang pagyakap sa Kanya. Ipaalam mo sa sarili mo at sa mga nakapaligid, ang Diyos ay aking direksyon. Hayaan mong ang panalangin ng umaga ay maging pinto ng bagong kabanata para sa iyo. Isang kabanata kung saan ang rekomeso ay hindi lamang ideya kundi buhay. Ngayon, pakawalan mo ang anumang alinlangan. Hayaang ang kanyang tinig ang siyang mamuno, hindi ang iyong kaba. Hayaang ang kanyang pangako ang siyang magbigay ilaw sa kadiliman ng tanong mo. Hayaang ang kanyang plano ang siyang lalamas sa maling lakad, sa maling pananaw, at gagawin ang landas mo na matuwid. At dahil dito, titigil ka na sa pagtantya ng sariling lakas at sisimulang umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Sisimulang manalig na ang direksyon niya sa iyo ay hindi basta pag-ikot, kundi mahusay na bagong simula. Sa mga darating pang araw, kapag naramdaman mong muli ang tibok ng puso mo na tinatangay ng pagod, balik ka rito. Balik ka sa panalangin ng umaga. Balik ka sa tahimik na paglapit sa Ama. Dahil sa bawat umaga, may bagong pirma siya para sa iyo. At sa bawat paglakad mo, ang direksyon niya ay magiging malinaw. Tila agila kang lumilipad sa sinag ng pag-asa na kanya nang inilaan. Ngayon, bukas na bukas ang puso mo sa bagong direksyon. Handa ka nang tumanggap ng mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Handa ka nang maging instrumento ng biyayan. Handa ka nang magsimula ng araw na hindi lang simpleng umaga, kundi simula ng dakilang plano ng Diyos. Ang pagtindig mo ngayon ay hindi huli-huli. Siya ay nagpapatayo, naglalakad kasama mo, bumabangon sa bawat aspeto ng buhay mo. At habang tinatawag ka ng Kanya, sabay mong sinasabi, dadating ang araw ng aking pagbubukas at ako'y aakyat sa hagdan ng Kanyang pangako. At alam mo, natagpuan mo na ang direksyon na hinintay mo. Kung naramdaman mo ang kilos ng Diyos sa panalangin na ito, kung tumibok ang puso mo sa bagong resolusyon, isulat sa comments, Ama, ako'y tumayo na sa plano mo. I-subscribe mo ang channel ngayon at pindutin ang bell icon para kasuhan mo bawat umaga ng may panalangin, may direksyon, may bagong simula. I-click mo rin ang video sa screen na lalabas ngayon para sabay tayong magpatuloy sa susunod na yugto. Salamat sa iyo at samahan mo ako sa bawat hakbang ng panalangin at direksyon na may buhay. Hanggang sa muli at manatili kang nakikinig sa tinig na nangungusap sa iyong puso, sapagkat ang Diyos mo ay nagsasalita, nagtatalaga at naglalakay ng bagong simula para sa iyo.